nang pumasok. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Sabi mo, hindi mo ko iiwan, Roman. Roman, Roman, gumising ka. Roman. Roman! Ano? Ikaw may kagagawa nito! Pinatay mo ang anak ko! Ikaw may kasalanan nito! Mamatay ka na! Tita, hindi ko naman gusto yung mga nangyari. Tita, aksidente ho. Anong aksidente? Ba't buhay ka? Ba't buhay ka at wala na anak ko? Sorry. Wala na anak ko. Dito maniwala ko kayo sa akin. Aksidente ho yung mga nangyari. You've done enough, Joyce! Lumayas You've ka done na! enough! Please leave! Ba't mo kami namaneho ang kotse niya? Marunong ka ba magmaneho? Niwala ang kotse ang pamilya mo! Lumayas ka! Tama na yan. Paanong tama na? Alex, patay na si Roman dahil sa akin. Joyce, wala ka namang kasalanan eh. Umuulan. Madulas yung kalye, madilim. Sabi mo walang iwanan. Kailangan kong puntahan si Roman. Joyce, baka ipaaresto ka pa ni Mrs. Velasco kapag bumalik ka pa ron. Wala ka namang kasalanan eh. Everything will be alright. Okay? Alex, nag-iisa na lang ako sa mundo. Lahat na lang ng mga minamahal ko. Iniiwan ako. Joyce, kamusta ka na? Pare, pasensya ka na. Medyo naguguluhan pa si Joyce sa nangyari eh. Okay lang yun. O ikaw, kamusta buhay call center? Okay naman. Kung minsan eh,
Alex. Alex, salamat ha. Salamat saan? Sa lahat na nagawa mo para kay inay. Sa lahat ng ito. Walang anuman. Tinrato rin naman niya akong parang tunay na anak eh. Wala na rin si inay. Nag-iisa na lang ako sa mundo. Joyce, I'm here. Hindi kita iiwan. I'll be here for you always. Okay? Promise. Paano kung may mangyari sa akin? O kaya sa'yo? Joycey girl, if anyone or anything tries to take you away from me, siguraduhin nilang patay ako. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanila. Uubusin ko sila, one by one. Joyce, okay ka lang? Kaya mo yan. Shh, Joyce. Joyce, kaya mo yan. Sino nagsabing pwede kang pumunta, ha? Sino? Get out of my sight. Get out of our lives! Ayoko makita ang pagmumukha mo! Lumayas ka! Layas! Hello? Hello? Hello, sino to? Hello? Hello? Ano nangyari? Si Roman, ano sabi? Nanlalamigan daw siya eh. Hindi ako sigurado pero tinawag niya akong Joycey girl. Ay, friend. Mami ni Roman yan. Gusto ka lang takutin. Pero sira na yung cellphone ni Roman. Wala ka to beyond repair.
Maaring ayos pa yung SIM, pero hindi naman magandang akusahan agad si Mrs. Velasco. Hello! Alam mo naman kung gaano kalakas yung topak ng babaeng yun. Pero ba't niya sasabihin nilalamigan siya? Ewan ko. Gusto lang siguro ng aswang ng alabang na yan na masiraan ka ng bait. Dead man yun yan. Kain tayo? Parang gusto ko ng dinuguan ni Alin Corinne. Ay, ang busy ko sa work. Isang araw parang ang payat-payat. Tapos nagkaroon pa ng chismis na, ay oo, masayang-masaya. Kampante sa buhay. Kampanting-kampante. Pag-ibig sa tao. Oo. Hindi mo naman pala halata na ganun pala yun? Magandang Diba? gabi po, Kasi Aling parang- Kuring. Oh, Alex, naku, tamang-tama ang dating nyo, ha? Aba, ikagagandang belyas naman pala tong kasama mo, eh. At kailan pa nauso sa binata makipag-date sa dalawang belyas ng ganitong oras? Galing po kami sa burol. Burol? Nino? Ni Roman po, jowa ni Joyce. Ay, Diyos me! Ay, condolence, anak! Hindi ko alam, eh. Salamat ho. Bakit? Anong nangyari? Car accident po. Nako, sinasabi ko na nga ba mukhang kaskasero yung Roma na yun, eh. O, Jojo, baka kailangan mo ng extra rice. Hindi ba may dinedate kang GRO ngayon? O, eto, kailanganin mo yan. Salamat uli sa pandesal, Iha. Ha? Alam ko, bawal. Pero yun lang ang pagkain na sisikmura ako dito eh. Alam ko nandito ako para mamatay. Pero kailangan bang madaliin ang pagsundo ni kamatayan sa akin sa pagbibigay nyo ng hindi masarap na pagkain? Hay, kung ako lang ho sana yung masusunod, di lahat ng tao dito papakainin ko ng paborito nilang pagkain. Yan, breakfast, lunch, dinner. Ano na para sa inyo? Siya nga pala, Iha. Condolence sa nangyari sa nobyo mo. Salamat ho. Kamusta ka naman? Eto. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Roman. Sigurado ako, makakahanap ka ng isang lalaking makapagpapatibok uli ng puso mo. Isang binatang mas mabait pa kay Roman. Sa totoo lang, hindi ko siya gusto para sa'yo. Bakit naman ho, Lola? Ay, mabigat ang loob ko sa kanya. Akala mo kung sino kontratuhin ka. Lola naman, Alam ko, masamang nagsasalita laban sa sumakabilang buhay. Kinagagalit daw nila yun. Pero Joyce, mabait ka. Gusto ko masaya ka. Palagay ko hindi ka sasaya kay Roman. Joyce? Anong nangyari dun? Joyce, nagluluksa rin sila gaya mo. Kung talagang sila ngayon nagtitext sa'yo, hindi ko na rin alam kung anong dahilan. Gusto mo ba kausapin ko sila? huwag na. Naiintindihan ko naman kung ba't akong sinisisi nila sa nangyari. Oh, thank you, ah. Thank you sa oras saka sa tulong mo. Imbis na magpahinga at matulog, sinasamahan mo ako. Ano kayang gagawin ko pag wala ka?
Bibili lang siguro ko ng bagong SIM card para matigil na tong harassment ito. Ilang araw na lang sweldo na eh. May sentimental value lang talaga tong SIM sa phone na to eh. Bigay sa akin ni Roman. Oo nga. Basta para sa'yo, galante talaga si Roman. Ikaw naman, nagpapakipot. Alam mo namang patay na patay siya sa'yo eh. Sorry, Joyce. Kay Roman ako nagugusto. Hindi sa mga regalong binibigay niya sa akin. Siya nga yung unang nagkaroon ng kotse sa school namin eh. Second year high school pa lang may Honda Accord na. May lisensya na rin kahit na underage pa. Kung ang tatay mo ba naman, sikat na abogado. Di magkakaroon ka rin ng koneksyon kung saan-saan o kung kani-kanino. Mga bad boy talaga ang type mo kahit noon pa, no? Yung mga astig na bilib sa sarili. Hindi naman sa type ko yung mga bad boy, Alex. Wala lang kasing good boy na nagsiyagang manligaw sa akin eh. Alex, tignan mo to. Ngayon lang to ah. Sino kumuha nito? Ano ba to? Para ako may daladalang malas ah. Good evening po, Miss Joyce. Ate Emeline, kamusta? Okay po. Emeline, pumasok ka na. Opo. Anong kailangan mo? Tita, naparito ho ako para ho sa padasal. Tapos na. Kumakain na kami. Kung hindi niyo ho ako papapasukin, makikiusap na lang ho ako sa inyo. Sana ho tigilan niyo na yung pagtitext at pagtawag sa akin na kunwari galing kay Roman. I don't know what you're talking about. Baka gutom lang yan. Please lang ho, Miss Velasco. Wala naman ho akong atraso sa inyo eh. Oh yes, I forgot. Hindi nga pala ikaw ang nagmamaneho nung mamatay ang anak ko. It was somebody else. Mrs. Velasco, Alam mo, Joyce, hindi kita tinetext at lalong hindi kita tinatawagan. I will consider that a waste of time, money, and effort. Kaya lumayas ka na. Lumayas ka bago ako magpatawag ng pulis. Oy, tatlong itlog. Di ba mga taga-call center kayo? Opo. Oy, ba't dito kayo kumakain? Dahil basta masarap ang luto ko o dahil mga kuripot kayo? All of the above po. Sumasagot-sagot ka pa dyan, ha? Ano ba nangyayari dito? magandang gabi ho, alam ko rin. Oh, Joyce, anak. O ano, kakain ka? Anong type mo? Itong adobo ko, kaldereta, o gulay, o itong paborito mo, ang aking special na sinigang. Siguro mag-adobo ho muna ako. Next time na lang ho yung sinigang pag nagsweldo na ho ako. Ah. Anak, Po, alam ko nababagabag ka ngayon ano dahil sa mga nangyari. Pero alam mo lahat naman ng pangyayari may dahilan eh. Kahit na ngayon, hindi pa masyadong malinaw kung ano yon. ano ho?
Ibig ko sabihin talaga namang nakakalungkot ang mawala ng mahal sa buhay, pero may plano ang Diyos. Ano ko kaya yung planong yun? Baka naman may iba pang taong mas mabait na nakalaan para sa'yo kaysa dun sa nobyo mo. Gaya ni Alex, halimbawa. Nakita ko naman kayo ni Roman dati. Nasa sasakyan kayo, nag-aaway, sinaktan ka pa. Aba, kung ako ang nasa lugar mo, iniwan ko na siya nung gabi na yon. Pagkatapos ko siyang sampalin. Hindi niyo lang ho siguro naiintindihan yung sitwasyon, Aling Kuring. Malamang. Pero, gaya ng sinabi ko, may plano ang Diyos para sa atin. Kahit na hindi pa natin alam kung ano yon. Eto anak ang pagkain mo. Ito po, Salamat ho. Mag-iingat ka, ha? Umorder ka muna ng dessert. Uubusin ko lang to. Sige. Kuya? Ano bang masarap yung dessert? Try niyo po ma'am yung mango tart namin. Bagay po sa inyo, sweet. Sige, isang mango tart, please. Okay. Sandali. CR lang ako. Pasok! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa kamay mo, ha? We're leaving. Bakit? Ano ba? Nasasaktan ako. Pasalamat ka, hindi pa kita sinasampal, ha? Bakit ba? Ano bang nagawa ko? Ang landi mo kasi. Mahiya ka nga sa sarili mo. Tara na! Aray! Mabuti naman, di na nahirapan si Mrs. Fuentes, namatay siya habang tulog. Tapos naalagaan pa natin siya sa mga huling buwan ng buhay niya. Friend, tuliro ka na naman. Kausapin mo naman ako. Huwag mo kalimutan yung magamit, ha? Baka hanapin ng mga anak ni Mrs. Fuentes yan, eh. Ay, sa'yo yata yun. Wala na akong cellphone, eh. Nasira kagabi. Ayan, Niyo.
Nakwento na ba sa'yo ng friend ko yung tungkol sa picture na natanggap niya kanina? Galing daw kay Roman. Pero syempre, alam naman natin kung sino nag-send. Promise, hindi ka na iistorbohin ng impostor mo. Eh, yan naman eh, oh. Bagong sim. Solve ang problema. Go! Hindi niya ako titigilan. Ano? Alam niyo, hindi niya ako titigilan. Joyce, bago na tong SIM mo. At hindi to alam ng prank texter mo. Hindi. Gagawa siya ng paraan. Paano? Ida, winasa ko na yung cellphone ko kagabi. Pero ito, tignan mo, parang wala nangyari. Joyce, stress lang yan. Baka naman nanaginip ka lang na sinira mo yung cell mo. Hindi ako nasisiraan ng bait, ha? Wala namang nagsasabing luka-luka ka. Ang kay Alex lang, baka nga kasi nasa-stress out ka sa trabaho, sa pagluluksa mo. Joyce, ang kailangan mo, quality sleep. Diba? One night na mahimbing ang tulog mo and it'll do wonders for you. Magiging miraculous yung effects para sa'yo nun. Gusto mo matulog sa bahay mamaya? Hindi na, okay lang. Okay lang ako. Pero parang totoo kasi. Parang wasak yung cellphone ko kagabi. Goodbye sa impostor ni Roman. Hey! Alright. Tingnan nyo, alas 3:15 na, oh. Kayo talaga mga taga-call center? Para kayong mga vampira. Pauwiin nyo naman ako. Busog na kayo, eh. Sige ho, Aling Kuring. Sige po. O, sige, sige, sige. Please lang. Sira talaga tong shota ako. Padalang ko raw siya ng load, eh, inaway niya ako. Ano siya, baliw? Sige, Aling Kuring. Alis na ako. Eh, praning naman pala to, eh. Ay! Ay! Tinatabas. Hello?
Pustahan pa tayo. Hindi ka pa nakakalayo ng 10 hakbang dun sa cellphone mo. Nadekwat na yun. Sa bagay, okay din yun. Para hindi ka na natitext at natatawagan yung stalker mo. Sure ka sa nakita mo? Hindi na ako sure, pero... Basta alam ko lang ngayon lang ako natakot ng ganito. Joyce, I'm asking you again. Baka gusto mo magstay muna sa place ko. Okay na, Ida. Ano? Sa inyo o sa amin? Sa inyo na lang. Ipis lang naman masaya dun sa tinitirang ko eh. Ikaw na muna dito sa kama. Dito na lang ako sa sleeping bag. Alex, ano ka ba? Dapat sa'yo itong kame eh. You're my guest. Tsaka gentleman ako, no? Kasama rin ba sa pagiging gentleman mo yung pag-absent sa trabaho? Sick leave naman yun eh. May sweldo pa rin. Ay, siya nga pala. May extra toothbrush dun sa likod ng salamin. Tapos kung kailangan mo ng mga damit, may t-shirt tsaka shorts dun sa bottom drawer. Sige. Alex, okay lang ba kung nakabukas yung pintuan? Oo naman. Manonood lang ako ng TV dito kung may kailangan ka pa. Alex? Salamat ha. Swerte ko naman. May mga kaibigan ako na kagaya mo na laging handang tumulong sa akin. Oo nga eh. Naging Boy Scout din kasi ako for 4 years eh. Sorry hindi mo ako narinig. Bibili lang sana ako ng pagkain natin eh. Okay lang ba sa'yo pagkain ni Aling Kuring? Alex, wag mo naman nakaiwan dito. Okay, gusto mo sumama ka na lang. Diyan sa'yo, wala akong pagkain eh. Tara. Oh. Ilang taon na tayong kumakain dito ha. Ngayon na siya nag-absent. Baka may sakit. Excuse me. Alam niyo ba kung ba't nakasara yung karinderya na Aling Kuring? Oo, ma'am. Namatay siya kagabi. Ha? Anong kinamatay niya? Naku, wala pong may alam. Sabi nga nung iba, baka raw pinatay. Kakaiba yung itsura ni Aling Kuring nung matagpuan yung bangkay niya. Teka, kilala ko ba kayo? Madalas kaming kumakain dito. Ano yung kakaibang itsura ni Aling Kuring? Kung hindi kayo matatakotin, pwede ko ipakita sa inyo. Teka, Tol! Gusto raw nila makita si Aling Kuring. Ito ho, kinuna ng barkada namin bago kunin ng mga pulis yung bangkay. Patingin. Joyce, wag na. Gusto ko makita. Akin na.
Hello, Alex. Ano pa ba ang sinabi ng friend ko? Ano pa, di nag-hysterical si Joyce. Eh, hindi ko naman kasi maintindihan kung anong klaseng tao yung kumuha ng picture. Patay na nga yung tao, pinagtripan pa. Pinagkalat pa yung pic. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang naiiba sa tao tsaka hayop. Hayop, walang cellphone. May iba tayo. Sino kaya yung nagpadala ng unang pic ni Aling KK Joyce? Di kaya hindi yung pumatay kay Aling Kuring? Yun na nga eh. Medyo nag-aalala lang ako para kay Joyce eh. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap? Oh, okay. Sige. Uy, Alex. Ingatan mo yung friend ko. Sige. Sino yun? Si Mama, umuwi na raw tayo. Papunta pa lang tayo, pinapauwi na tayo. Ang bihira naman yung mama mo. Ano ba yung babae? Alam mo, mukhang taktak ako. Miss, hindi mo ba yan sasagutin? Ida, Oh, Ida, tignan mo to. Oh, Si Lola Lilia. Ida, si Roman. Si Roman talaga nagpapadala sa akin ng mga pictures. Siya rin ang pumatay kay Aling Kuring. Joyce, ano ba? Patay na? Pumapatay pa? Ano ka? Ayan, tignan mo! Ida, si Lola Lilia na ang susunod. Joyce? Ida, please favor lang. Samahan mo hanggang mamayang gabi. Bantahin natin si Lola Lilia hanggang mamayang 4:00 ng umaga. Sige na, oh. Siguraduhin natin hindi siya mapapahamak. Joyce, ba't hanggang 4:00 ng umaga? Namatay daw si Aling Kuring ng 3:30 ng umaga. Hindi ko nasabi sa'yo. Nung matanggap ko yung picture niya sa cellphone ko, 3:29 a.m. ang nakalagay sa message details. Ida, 3:29 ng umaga namatay si Roman. Ano ba nagawa ko't pinagkakaabalahan niyo ako ng ganito? Si Lola Lilia naman kung magsalita, parang ngayon lang nabigyan ng special treatment. Joyce, hinahanap na ni Lola yung gatas niya. Bakit mo siya iniwan? Hindi ba sinabi ko sa'yo, at least isa sa atin may iwan nakabantay sa kanya? Eh, ano magagawa ko eh? Pinapunta niya ako dito. Naiirita na sa atin yung matanda. Daig pa natin ang tsampurado kung makadikit sa kanya, no? O, ito dali mo na sa kanya, oh. Sige na, bilisan mo. Joyce, sigurado ka bang may mangyayari? Kaya nga tayo nandito, di ba? Para walang mangyari. Sige na, oh. Thank you. Thank you, ma'am. And have I answered all your questions to your satisfaction, ma'am? Thank you and have a great day.
Sino yan? Excuse me? Sino yan? Joyce? Joyce, cellphone mo. Joyce. Roman? Joyce, huwag mo ako sisihin. Hindi ko alam ganito mangyayari. Joyce, hindi ko alam. Sorry. Lola, I'm sorry. Tatawag ako pulis. Pero wala na tayong magagawa. Malaking tulong ang inyong mga dasal. Ipagdasal niyo siya. Sige pa. Okay, masyado mag-isip. Ayaw din ni Lola Lilia kay Roman. Sinabi niya, matagal ko na dapat siyang hiniwalayan.
Si Aling Kuring. Sinabi niya hindi niya gusto sa akin si Roman. Pareho nilang ayaw si Roman. Ayun, pareho na rin silang patay. Joyce, ang ibig mo sabihin, Si Roman. Pinatay niya si Aling Kuring at si Lola Lilia. Ah, kayo po nag-asikaso nito? Opo. Maganda pagkakaayos. At pati ang mga bulaklak. Kahit sa kamatayan, seloso pa rin si Roman. Alis na po kami. Sige po. Father, Joyce, pwede ko ho ba kayong makausap? of course. Anong may tutulong ko sa'yo? Father, naniniwala ho ba kayo sa multo? Naniniwala ko sa espiritu at naniniwala ko sa mga naliligaw na kaluluwa. Nandito sila, kasama natin. Ang tao, pag namatay, ay nagiging espiritu. At gumagala ang espiritong ito sa mundo natin hanggang makita niya ang daan patungong langit. Sila yung mga nagpaparamdam sa atin. Ang mga espiritu ay hindi nakikita o nararamdaman ng mga buhay na tao. Mga kwento-kwento lang yan. Mga espiritu sila, hindi mga multo. Hindi ako naniniwala sa multo. Father, ako rin eh. Dati hindi ako naniniwala sa multo. Pero ang multo ho ba, may pakialam ko naniniwala tayo sa kanila o hindi. Father, pati ako gaya ni Joyce, may mga bagay na nakikitang hindi ko maipaliwanag eh. Hindi na ata ako makakapagsalita tungkol dyan. May kaibigan akong mahilig sa kanyang mga bagay-bagay. Ang pangalan niya ay Dante Marasigan. Siguro siyang dapat niyong kausapin. Banda rito, 7-7-6-6-5-5, kahit anong kombinasyon meron ako rito. Papaputi ng kilikili, tawas, kuya! Kuya? Ay, mga kuya, halika nyo rito. Ano gusto nyo? Anong kailangan nyo mga kuya? Bili na. Ano? Pampatigas, meron? Pampatigas? Ano ba ito mga lalaki? Oo. Pampatigas? Ito ang kailangan nyo, pampatigas sa paninito. Ayoko niyan. Posisyon sa buhay, gaganda. Hindi totoo yan. Totoo ito! Tara na, pare. Orikto! Lang yan. Sus Mariosep ng mga lalaki ito. Ate! Kuya! Mga magkano yun? Alin natin? Ayun yung gayuma. Ito, gayuma, murang-mura ate. Napaka-epektibo. Sinasabi ko sa'yo, nagamit ko, kalahati ng edad mo, kaya mong paibigin sa'yo. Oo. Maganda nga to. Maganda po ate. Yan ang pinakamalaking pagkakamali. Betsin at tubig lang yan. Naku. Pampatay sa huwag na aso lang yan. Peke pala to. Naku, wag na. Orikto ate! Ate! Ate Insenso! Pangontra sa masasamang espiritu! Ano? Maghiwalay muna tayo para mas madali nating mahanap si Dante. Excuse me ho. Kayo ba si Mang Dante? Manong? Excuse me ho. Kayo ba si Mang Dante? Mukha ba akong Dante? Oo. May kailangan ho kasi ako sanang... Ano yung sinasabi mo?
Si Mang Dante ho sana. Ah, si Dante. Si Dante. Oho. Oh, nakikita mo ba yung tindahan na yon? Excuse me po. May kilala po ba kayong Dante Marasigan? Aha! Nabentahan kanya ng peke, no? Sinasabi ko na nga ba eh. Pero buti na lang to sa akin, lahat authentic. Gusto mo? Nakikita mo yung nagtitinda ng taho. Yun si Dante. Hoy, Dante! Ako nga, tigil-tigilan mo na pang okra ng mga paninda ko, ha? Tingnan mo, nawawala ng mga customer ko, wala na bumibili sa akin. Pag ako hindi nakapagpigil, malalagot ka sa akin, Dante. Relax ka lang. Baka atakihin ka sa puso. Atakihin ako sa puso? Anong atakihin ako sa puso? Oh, Ano naman yan? anting-anting. Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay? Huh! Oh, ate, anting-anting. 10 piso, pampahaba ng buhay. Ano na? Nirefer ho kayo sa akin ni Father Javier. Ah, si Father Abby. Mabait yun. Eh, ano kailangan mo? May nagmumulto ho kasi sa akin eh. Congratulations, Iya. Ano ang pangalan nagmumulto sa'yo? Casper. Pinapatay ng multo ang mga kaibigan ko. Sige, tuloy mo ang kwento mo, Ining. Katoliko ho ba kayo? Oo naman. Bakit ang dami niyo santo ng iba't ibang relihiyon? Naniniguro lang ako, iyo. Protektado nila akong lahat. Oh, maupo kayo dyan. Upo kayo. Salamat ho. Mang Dante, kailan pa ho kayo naging interesado sa mga multo at espiritu? Mula nung napanaginipan ko ang trahedyang ikinamatay ng kapatid ko. Ilang araw bago lumubog ang Doña Paz noong 1987. Nagpakita sa akin sa panaginip ang ama ko. Patay na siya noon. Sinabi niyang huwag kong payagang lumuwas ng Maynila ang kapatid ko at may masamang mangyayari. Binaliwala ko ang babala. Namatay ang kapatid ko, kasama ang may 3,000 pang katao. Hanggang ngayon, dinadalaw pa rin niya ang mga panaginip ko. Hindi niyo na po nakita ang mga labi niya? Hindi na. Ay, ituloy niyo na yung kwento niyo tungkol kay Roman. Hindi ba sabi niyo yung 2 biktima? May sinabing hindi maganda tungkol sa kanya. Opo. Sina Aling Kuring at si Lola Lilia. Jack, meron pa susunod. Kaya ayaw pang lisanin ni Roman ang mundo natin. Pero, bilang isang espiritu, dapat walang direksyon ang galaw niya. Ano ang ibig niyong sabihin? Ang espiritu kasi parang nawawalang bata. Naghahanap palagi ng masusundan, maangkasan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano nahahanap ni Roman yung mga taong paghihigantihan niya. Eh bakit niya pinadadalan si Joyce ng mga messages at mga pictures? Nananakot lang. Alam ba ninyo yung mga katutubong tribo? Hindi sila naniniwala sa agam at teknolohiya. Takot silang magpakuha ng retrato nung madiskubre sila. Ang paniwala nila pag kinukuna ng litrato, para bang ninanakaw yung kanilang kaluluwa. Para saan ho yan? Oh, remembrance lang.
Hindi mo ba alam na maganda ka, Iya? Alam mo, hindi lang pananakot ang ginagawa ni Roman eh. Ipinapahiwatig din niya na may kapangyarihan siya sa kabila ng kamatayan. At ipinahihiwatig niya na pag-aari niya si Joyce. Kailangan malaman lang natin kung anong talagang layunin ni Roman. Kung bakit at paano niyang pinapatay yung mga kaibigan mo. May alam ka bang interes ni Roman sa okulto? Oo. Palagi ko siya nagkukwento sa akin tungkol sa mga alam niyang sumpa o mga ritual. Pero akala ko nananakot lang siya eh. Hindi ko akalaing totoo pala. Maghanap ka na rin ng kahit na anong bagay ni Roman na may kinalaman sa interes niya sa okulto. Sige po, salamat po, Mang Dante. Sige. Salamat ho. Tara. Ano po ito? Galing pa ng Afrika yan. Panlaban sa mga masasamang espiritu. 300 pesos. Pero para sa'yo, 250 na lang. Sige, Alex. Salamat ulit sa tulong mo, ah. Sigurado ka bang okay ka lang? Pwede naman kitang ihatid eh. Hindi na, sige na. Sobra-sobra na yung tulong na binigay mo eh. Okay lang ako. Sige na, pumasok ka na. Baka malate ka pa. Sigurado ka? Sigurado. O sige, ingat ka ha. O sige, Joyce. Mag-ingat ka, ah. See you tomorrow. Ingat ka rin. Salamat ulit. Sandali lang ako, ah. Hi, Miss Joyce! Ate Beth, kumusta? Naku, bakit hindi ka na pumupunta doon sa mga padasal ni Sir Roman? Sorry ha, pinagbawalan kasi ako ng Ma'am Edith niyo eh. Oo nga eh. Teka, ano nga bang sadya mo dito? Ate Beth, nandiyan ho ba yung cellphone ni Sir Roman niyo? Oh, bakit? Kailangan ko lang ho kasi hiramin eh. Kahit sandali lang ibabalik ko agad. Naku, Miss Joyce. Baka magalit kasi si Ma'am Edith eh. Ate Beth, di naman niya malalaman eh. Sige na, importante lang talaga. Ate Beth, alam mo namang hindi ko hiramin to kung hindi lang talaga mahalaga sa akin eh. Sige na. Sorry talaga, Miss Joyce ah. Hindi na kami pumapasok sa kwarto niya eh.
Nandiyan si Ma'am. Dali, bilis, magtago ka. Salamat, Ate Beth, ha? Nasa kwarto siya. Dali, Sige, sige. bilis. Bilisan niyo. Just dali. Takas na habang nasa banyo pa si Ma'am. Halika na, dali. Bilisan mo. Dalihan mo na, dali. Bilisan mo na. Dali. Odette, ang foot spa ko. Ma'am. Si Joyce ba yon? Okay ka lang? Nakita niya ako eh. Sana hindi mapahamak si Beth. Saan tayo ngayon? Kay Mang Dante tayo. Wag, wag. Ida? Ida, nasan ka? Tisha, bakit? Ida, siya ka na pupuntahan kita, ah. Okay. Nasaan daw siya? Nasa ospiso. Alex, ibaba mo na lang ako dun, ah. Joyce, sasamahan kita. Huwag na, Alex, please. Joyce! Alex, kung totoo nga sinasabi ni Mang Dante na nakikita ni Roman ang lahat ng ginagawa ko at lahat ng pupuntahan ko, hindi na tayo pwede magsama. Ayoko mapahamak ka. Kung ganun, edi alam din ni Roman na involved ako. Alex, ayoko rin mawala ka sa akin. Oh, friend, anong nangyari? Kailangan itong makausap. Ano na? Bago ang lahat, gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Para saan? Kasi nadamay ka pa dun sa problema ko kay Roman. Ida, gagawin kong lahat para tulungan ka. Kailan? Mamaya.
3:30 ng umaga. Ida, sorry. Sorry talaga, Ida. Sorry talaga, Ida. Sorry. Joyce. Sorry. Joyce, makinig Sorry. ka. Dahil sa'yo, para na rin ako nagkaroon ng kapatid. Kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko na walang pagsisisi. Tandaan mo yan. Hindi. Hindi tayo magpapatalo kay Roman. Gagawa tayo ng paraan. Puntahan natin si Roman sa sementeryo. May your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Roman, nakikiusap kami sa'yo. Patawarin mo na si Ida sa mga nasabi niyang hindi maganda tungkol sa atin. Kaya lang naman niya nasabi yun. Kasi hindi ka niya kilala kagaya ko. Anong sabi mo, Joyce? Kilala ko si Roman. At hindi ko babawiin kung ano man ang sinabi ko tungkol sa pang-aabuso niya sa'yo. Ida, wag. At ikaw naman, Roman, kilala kita! At kukulitin ko, sa dami ng lalaki nagkagusto dito kay Joyce, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw pati ako! Ha? Ang gwapo mo nga, ang yaman mo pa, pero ang asal mo, pangit! Ah! At ikaw, patay ka na, bad trip ka pa rin. Gusto ko na, hindi tama na! Kung gusto mo patayin para magkakapari ka dun sa impyerno, let's go! Hindi na hungat! 3:30 in the morning, let's go! Hindi tama na, ano ba? Hindi na! May gagawin ba ako sa hustisyo? Joy! Magandang gabi po. Good evening po. Sir. Sino po sa inyo si Joyce Pasis? Ako ho. Bakit ho? Sasama po kayo sa amin sa presinto. Meron pong reklamong trespassing at theft na isinampa sa inyo si Mrs. Edith Velasco. Ho? Hindi ho ako nagnakaw, ah. At lalong hindi ako nag-trespass. Boss, hindi ako pwede sumama sa pasensya na kailangan ko po. samahan ng kaibigan ko eh. Sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang po. Ida, baka naman pwedeng sumama ka na lang sa akin. Basta huwag mo akong alalahanin, pupuntahan kita doon para tubusin, okay? Saka ba pagkatapos dito, ha? Pupuntahan na nga lang kita sa presinto. Miss, excuse lang po. Sorry po. Kung nandun ka pa, pupuntahan kita, okay? Ikaw umuwi ka na kaya sa bahay ng parents mo, ha? Sa bahay ng magulang ko. Ida, ayoko may ka mag-isa mamaya. Tawagan mo si Alex. Huwag na natin siya idamay. Problema ko to. Basta pupuntahan kita sa presinto mamaya, okay? O basta text tayo. Text na ako, ha? Oh, Joyce, wala na nga pala akong load. Sige na, sige na! Hindi. Mamang polis. Mamang polis. Palabas niyo na ako dito. Wala naman ho akong sinaktan, oh. Sige na ho, parang yun ang aba. Hindi pwede, miss. Mabigat ang kaso nyo eh. Trespassing. Magkano ho pa bail ko? Alam nyo, miss, sa totoo lang, ipinagbili ni Mrs. Velasco na huwag kayong papalayain hanggang bukas para maturuan kayo ng leksyon. Iyon naman ho pala, alam niyo naman ho palang wala akong kasalanan eh. Kuya, nakikiusap po ako sa inyo. Palabasin niyo na ako dito. Pasensya na po. Sumusunod lang sa utos ng hepe namin. Boss? Hmm. Boss, alam niyo ho ba yung tungkol dun sa dalawang matandang babaeng namatay? Yung dugaan ng tenga? Oo, nabalitaan namin. Bakit? May kinalaman ka ron? Hindi ho. Boss, kasi ho yung kaibigan ko ho, delikado ho kasi yung buhay niya eh. Papatayin ho siya mamayang 3:30. Kuya, samahan niyo ako. Tulungan natin siya. Galing ng akting niyo, miss. Muntik na ako maniwala. Ngayon, kung 3:30 pa yun, o di, mamaya na napapalayan, ano? Miss, kung pinag-isipan mong tumakas, nandiyan lang ako sa labas, kaya kalimutan mo na, ha?
Mamang pulis? Sir? Sir, usap tayo. Ano? Sir, palabasin niyo ako dito. Bibigay ko sa cellphone ko. Payag kayo? May load ba yan? Oo, mga 200 pa ho. Sir, bagong-bago pa yan. Dito tayo dumaan sa likod para di tayo makita ng hepe. Bilis, bilis. Salamat ho, Sandali, sandali. Sir, yung sinabi ko tungkol sa kaibigan ko, totoo yan, Tulungan niyo siya, Oh, sige, sige. Basta tawagan mo ako kung papanindigan mo yung kinikwento mo, ha? Oo. Teka. Paano ka nakakasigurong papatayin nga yung kaibigan mo? May nagsabi ho sa akin, manghuhula. Sige ho, sir, tatawagan ko ho kayo, Ano ho bang landline niyo? Kayo bang hahanapin ko? O sige, hanapin mo ko. Ruben Supanco, ha? 672-5555. Okay? Teka, Salamat sandali, ho, sandali. Huwag mong sasabihin na ako ang tumulong sa'yo makalaya ka, ha? Oo. Teka, sandali. Sige. Bakit anak? Anong nangyayari? Hinahanap ka ng pulis? May inutangan ka ba? Anong ginawa mo? Mahabang kwento, Nay. Tsaka baka isipin niyo na babaliw ako kung sasabihin ko. Pakiusap lang po. Kung may tatawag sa akin, sa cellphone o kahit sa landline, huwag niyo pong ibibigay sa akin ng telepono. Basta lagi niyo nilang po tatandaan na mahal ko po kayo. Bukas na lang po ako magkikwento. Joyce, mamayang 3:00, iwan mo na ako, ha? Ayokong isipin ng magulang ko na may kinalaman ka sa... Kung sakasakaling ituloy ni Roman ang plano niya. Ano pang pwede kong gawin? Siguraduhin mo na lang na walang cellphone na nakakalat siya para gamitin ni Roman para tsugihin ako. Ida, pwede bang pumasok? Siyempre naman. Joyce, itago mo to. Sulat yan para kina nanay at tatay. Pagpapaliwanag sa mga nangyari. Nasaan na ba yung mga polis? Kanina ko pa sila pinapunta dito, Alam na alam niya kung kailan gaganapin yung krimen. Oh, sino nagsabi sa kanya? Si Madam Auring. Madam Auring. Hello? Nasaan kayo? Nandito sa Vista Villa 2. May fina-follow up lang. Mamaya na. May aksidente sa Sumulo. Magnobyo. Dumating sila! Dumating sila! Sino nag-report? Roman daw ang pangalan. Okay. Sige, copy. Ano daw yun? Mamaya na to si Krung Krung. May aksidente raw sa Sumulong. Tara. Anak ng toko. Nandiyan na sila! Huwag! Ano ginagawa niya? Saan kayo pupunta? Nandito kami! Nandito kami! Sandali lang! Ida? Ida? Ida, buksan mo ang pinto! Ida! Ida!
Joyce, bakit? Tulungan niyo ho siya! Bilisan niyo ho! Ida? Ida, nandito na kami! Ida? 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 Hello, Joyce. Hello? Hello, Alex? Ano nangyari? Wala ni si Ida. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Wag. Alex, please. Hindi na tayo pwede magkita. Joyce, hindi ako... Mrs. Velasco! Hindi ako aalis ito hanggat hindi niyo ako papapasukin! Mrs. Velasco! Ano na naman ang kailangan mo? May kukunin ako sa kwarto ni Roman. Ano? Pitaka niya? Wala na ho kayo ron. Excuse me ho. Hindi ka pa ba nadadala? Baka gusto mong tumawag na naman ako ng pulis. Eh di sige. Pero sana ngayon tumawag naman kayo ng mga matitinik. Puro pulis pa to lang humuli sa akin. Hindi nga nila ako natulungan iligtas ang buhay ng best friend ko. Napatay pa rin siya ni Roman. Sinong namatay? Kaibigan ko. Noong una nga akala ko ikaw may pakana eh. Pero naisip ko, hindi naman porket mapanlait at matapobre kayo. Mamamatay tao kayo. Huwag ka nang babalik dito, ha? Hindi talaga. Magkita na lang tayo sa impyerno kasama ng walang hiya mong anak. Mang Dante. Joyce. Condolence, ha? Sorry, hindi ako nakatulong sa pagkamatay ni Ida. Marami pa kasing aspeto sa mga pangyayari ang hindi pa malinaw. Sana ho makatulong ito. Ito yung cellphone ni Roman.
Dugo ba ito? Aha, Nino? namin ni Roman. Ouroboros ang tawag dito. Simbolo ng buhay na walang hanggan. Joyce, may pagkakataon ba na pinasumpa ka ni Roman na magmamahalan kayo habang buhay? Joyce, ikwento mo nga lahat sa akin ang naganap ng gabing yun. Ma'am. Sir. Thank you. Come again. Ako na lang magdadrive. Ako na, kotse ko to eh. Lasing ka eh. Delikado tayo. Joyce, halikan mo nga ako. One last time. It's the least you can do. Nakipag-break ka na sa akin eh. Roman, please. Kung hindi ka magpapahalik ako magdadrive ng kotse. Sarap. Sabi mo walang hiwalan. Walang hiwalayan. Mas mabuti siguro kung kasabay ka nila matulog. Ayoko mag-drive ka pa pauwi pagkatapos mo akong ihatid eh. Ayoko sa apartment mo, Joyce girl. Mabaho. Masikip. Mainit. Kung ganun nahatid lang kita sa inyo. Magta-taxi na lang akong pauwi. Sisiguraduhin kong hindi ka mawawala sa akin. Ano ginagawa mo naman? Ano ba ginagawa mo, ha? Akin ang kamay mo. Ayoko! Ano ba? Nagmamanaw ako, Roman! Akin na! Ano ba? Ano ba? Sigurado wala nang iwanan. Roman? Ang gusto ni Roman sa kamatayan niya ay siya rin ginusto niya nung buhay pa siya. Ikaw
Kung ganun, bakit pati yung mga kaibigan ko nadamay? Ano ho? Bakit ho? Tama ka. Si Alex ang susunod. Hindi pa rin ako sigurado. Pero kung tama ang iniisip ko, Hindi ako papayag na pati si Alex masaktan. Si Roman. Gusto niya magkasama kami sa kabilang buhay. Pues, ibibigay ko ang gusto niya. Hello? Mang Dante, alam niyo ba kung nasan si Joyce? may bagong pangyayari sa sitwasyon ni Joyce at Roman. Hindi maganda. Ano po? Ano nangyari? May natanggap na bagong picture si Joyce. Litrato yung dalawa. Kailan ito mangyayari? Mga alas 3:30 ng umaga. Kaya iniiwasan ka ni Joyce. Mang Dante, hindi papayag si Roman na magpatalo sa ganyong klaseng bagay. Alex, ang gusto ni Roman ay si Joyce. Kaya nagpasya na rin siyang tapusin ang lahat. Bibigyan na niya kay Roman kung anong gusto niya. Para hindi ka mapahamak. Magpapakamatay si Joyce. Mang Dante, please tulungan niyo kami. Maghanap kayo ng ibang paraan. Alex, lahat gagawin ko. Susubukan kong hanapin si Joyce. Pupunta ako sa sumulong, may kutob ako nandun siya. Umbra. Huwag mo ituloy ang binabalak mo, Joyce. Mahal kita, Joyce. Mahal na mahal. Joyce. Joyce. Alas, huwag kang malapit. Joyce. Huwag mo itutuloy yan. Please. Alis, ito lang paraan. Ayokong madamay ka. Hindi rin ako papayag na kunin ka niya. Joyce, kung itutuloy mo yan, susunod ako. Pero hindi pa uli yan lahat. Matutulungan tayo ni Mang Dante. Haharapin natin si Roman na magkasama. Joyce, mahal kita. Wag! Wag. Alex, kaya ka nasali dito dahil alam ni Roman na... Joyce, kung alam na ni Roman na mahal kita, wala na akong magagawa. Hindi ko babawiin ang nararamdaman ko sa'yo kahit na buhay kong nakataya.
Alex, mahal din kita. Anino? Nasa sasakyan kayo, nag-aaway. Sinasaktan ka pa niya. Ang gusto ni Roman sa ay siya rin ginusto niya nung buhay. Joyce, bakit si Roman ba yan? Kaya ayaw pang ano ni Roman. Sa totoo lang, hindi ko siya gusto para sa... Alam ko, masama nagsasalita laban sa kabilang buhay. Pero Joyce, ang gusto ko masaya. Magalang espiritu nito hanggang mga isaan patungo langit. Ang espiritu nito ay parang nawawala bata. Joyce, wala ka namang kasalanan eh. Palagi naghahanap ng Alex, layuan mo ako. Ano? Bakit? ang gusto ni Roman sa Ang mga espiritu ay hindi nakikita o nararamdaman ng mga buhay. si Alex ang susunod. Joyce, ano ba? Sabihin mo sa akin kung ano yung nasa text. Kaya mo na ako, umalis ka na! Sabihin mo muna sa akin kung ano yung nasa text. Ano ba naman kasi? Hindi kita iiwan. Alex, please, bago may mangyari sa'yo. Hindi! Alex, huwag ka sasakyan ng kotse! Hindi kita iiwan. Sasaktan ka niya! Mahal kita, Joyce. Wala nang iwanan to. May pawala signal. Alex, Alex.
Alex? 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 Alex! Alex! Alex, sige. Alex. Please, huminga ka, Alex. Alex, huminga ka, please. Sabi ko sa'yo, walang iwanan eh. Okay ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. Yung isang kotse. Hindi, ikaw muna. Nasaktan ka ba? Ha? Hindi. Okay lang ako. Tingnan mo kung ano nangyari dun sa isang kotse. Sige. Joyce. Mahal kita, Joyce. Tandaan mo yun. Sandali lang. Sasaktan mo man. Nakailam ka pa eh. Kung natuloy sana ang pagpapakamatay ni Joyce, magkasama na kami sa purgatorio ko. Pero umiksay na ka pa. Ano ang hinihintay mo? Patayin mo na ako! Hintayin natin ang tamang oras. Tama si Mandante. May kapangyarihan ka pa ba, Roman? Kahit kailan, hindi mapapasayo si Joyce. Ako ang tunay niyang minahal. Noon pa man. Alam ko. Mandante! Mandante! Okay, gagalaw ah. Okay, gagalaw ah. Mandante, sandali lang ako. Tatawag ko kayo tulong. Mandante, please, huwag kayong gagalaw. Mandante!
aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Nawawala sa isang pikit ng isang pulso, titigil na lamang bigla. Pagkamat ang puso ng tao, pag umibig di mo mapigil. Bawat tibok, bawat pintig may ibig sabihin. Ano kaya ang gagawin kapag oras natin kumating? Wala na